masyado ka namang kagalang-galang. Ay, gusto mo ba? Parang gusto mo magbayo. Gusto mo ako ngayon bastusin. Magpaano? Minsan naman magbastusin ka. Indiana Jones. Yes. Wow! Ito naman magsombrero ka ako. Diba? Kulang na lang kay Kakay ay latigo. Oo naman. O si Alex naman kulang na lang sombrero at Harrison Ford ng dating. Kaya nga nakita ko yung clip kasi nag-treasure hunt ako. Ano pala yun? OMG. Anyway, ngayong araw po sa TikToks, pag-usapan natin ang number 1, euthanasia, mercy killing. Dapat ba o hindi dapat bigyan ng karapatan ng isang tao na siya ay magpakamatay? Yan ay legal sa ibang bansa. O ito pa, titimbangin din natin ang mainit na issue ng fake news. Ay, nako. I'm sure ikaw, biktima parati ng fake news. Marami na akong fake news. Siyempre, may usapang multo dahil may kani-kanya kaming mga kwento tungkol sa kababalaghan. Mga totoong karanasan tungkol sa totoo ba o hindi ang multo. Action-packed ang ating episode ngayon na mapapanood nyo siyempre tuwing Sabado dito pa rin sa TikTok! Biktima na ba kayo ng fake news? O ikaw ba mismo minsan ay naging lamanan nito? Sa isang survey ng Pulse Asia, 9 sa 10 na Pinoy ang naniniwalang problema nga ang fake news. Ba't hindi nyo ng problema yung mga buhay ninyo, yung mga fest ninyo? Pakinggan natin ang opinyon ng ating mga eksperto kung masusolusyonan ba ito. Pasok! Yung akala mo legit, pero clickbait lang pala. Akala mo may basihan, pero fake news pala. Ang fake news ay ipinanganak noong nag-umpisang magsama ang internet at social media. Ngayon, ito na ang numero 1 kalaban ng katotohanan. Kayang-kaya ng fake news na sumira ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagkalat ng maling impormasyon. Kayang-kaya rin itong lasunin ng ating isip na maaaring sumira sa estado ng ating bayan. Sa isang pagpupulong ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP, iginiit ng mga mamamahayag na kalakip ng mga pagbabago sa media, lalo na ngayong pandemya, ang banta ng pagkalat ng mga maling impormasyon. Binigay na halimbawa ng KBP ang programang Fact Check ng kapatid nating si Ed Lingao. Dito, binubusisi ng veteranong mamamahayag ang pinagmulan ng mga kumakalat na maling impormasyon. Sa kanya hinahatulan kung fake nga ang mga ito. Yung fact check basically is it's an initiative by several media organizations to encourage people to do their own fact checking by setting an example. Kumbaga, ipakita kung ano yung hindi tama sa mga kumakalat sa mga lumalabas at ipakita kung paano mapapatunayan kung ito'y tama o hindi. May tension between dominant media and yung mga social media influencers, no? And marami naman talaga kasi sa kanila ay nagpapakalat din or meron sa kanila, hindi siguro marami, no? Meron sa kanila na nagpapakalat talaga ng disinformation. Lalo na yung mga affiliated with political personalities. Pero depensa ng vlogger ng Models of Manila na si Mark Santos Gamboa, hindi lahat ng nasa social media ay nagpapakalat ng fake news or disinformation. Yung mga matatapang na gumagawa nito ay mga vlogger na hindi nagpapakita ng mukha sa video at puro voice-over. Kadikit ng voice-over ay mga pekeng larawan o video. Hindi katulad nila ang makikita mo ang mukha. Totoo naman na maraming misinformation po na lumalabas
online. Pero hindi lang naman po yan sa vloggers. Marami po dyan sa mga pages, marami dyan sa mga binuboost na mga posts, marami po sa mga trolls. So halo-halo po yan. Bukod dyan, mas mahihimay pa daw nila ang issue dahil mahaba ang oras para talakayin ito, base sa mga source na nakuha nila. Kumpara sa mga balita na maiksi, noong 2019, higit 3.2 billion fake accounts ang tinanggal ng social network na Facebook at Instagram. Ikaw, na fake news ka na ba? Totohanang talakayan, dito na ngayon sa TikToks. Fake news. Kasi ako, news ako talaga. Kaya sa aming mga medyo trained sa news, kailangan talaga chine-check lahat bago mo ilabas. Pero sa panahon ngayon ng social media, na lahat journalist at saka lahat pwede maglagay ng kahit anong impormasyon online, hindi mo na masala kung ano yung totoo, kung ano yung hindi. Correct. You have to check your source. Kasi nga kung ano-anong mga website lang yan, not credible, di ba? Ako, syempre, gusto ko kunin from the news source. Pero pag mga websites na never heard, tapos iilan lang ang followers, magduda ka doon, di ba? Yun ang mga red flags dyan sa akin. Sabi nga nila, the credibility of the teller is the ultimate test of the truth of the proposition. Ba? Ang hirap mo. Nalulat kami doon. Sabi kasi niya, hanapin mo ko sa inyo. Hanapin mo sa kanya yung sa ang ulo ng katabi mo, bigyan mo ng ano. Kailangan mo ng gamot. Parang gusto ko Masahe. Parang gusto ko na lang maniwala sa fake news kung ilan dadaan ang konsepto. Ano sabi? Parang wala akong fake news. The truth of the... Okay na ako dyan. Totoo naman nakatago. Gawin na lang natin totoo. Hanapin lang natin yung nagtetel ng news, the credibility of the teller. Kung sino siya. Oo, yun ang ultimate test. Kung sino siya. Ayan naman yung mga sinasabing... kasi dati ang fake news, chismis yan eh. Bibigyan ko ng example sige. Na kahit ako na-involved, parang muntik na akong maniwala. Doon sa nabasa ko, tungkol sa nangyari sa amin Ibig sabihin, sa sobrang convincing ng fake news, pati ako parang yun talaga atang nangyari. Ano yung kwento? Yung Going Bulilit, medyo nagkaroon ng isang joke na parang na-involve. Alam mo yung dati yung China na vessel, na may Pinoy na mga isda, nagawa kami ng joke noon. Ang reason kung ba't kami matitigil is because it's ratings. Talagang may plano. Pero ang kumalat sa balita, pinatigil. Ng mga Chinese? Pinatigil dahil ginawa namin joke. Oo. Ando doon ako sa meeting na yun talagang reason. Oo. Pero talagang yun, convinced, tama, ayun nga talaga. Ang kukulit nyo kasi mag-joke, pati yung mga so napasara kayo ngayon. Yun ba? Hindi. Pwede. Talagang final episode na namin yun. Ayun. Pag popular ka kasi, papaniwalaan ka. Ina-equate ngayon ng mga tao yung truth sa popularity. Most of the time, chismis. Yung fake news, yung pag sinasabi nila, kunyari, inimbento talaga na only somebody who's so gullible will believe it. To me, but like the one Alex said nga na, they spun it na it's so credible na pati siya napaniwala. Nasa ano yan feeling ko fake news is yung presentasyon na mukhang news. Yes. Okay? May headline. May na website. Parang Corina Sanchez, buntis. Congrats! At saka Immaculate conception. Okay, anyway, sabi mo nang gano'n ang presentasyon. Ang problema kasi sa fake news talaga, una, nakakasira ng buhay, nakakasira ng negosyo, at nakakasira ng kinabukasan ng isang buong bayan. Kung nasira ng isang halimbawa kandidato sa isang bayan o isang buong bansa, nawala na ng pagkakataon ang bansa na iyon na sana, hindi ba, matino ang nailagay dun sa pwesto. Kasi naunahan na ng fake news. At ito matindi. Halimbawa lang, gano'ng katindi ang fake news Halimbawa doon sa barangay, may napaniwalang isang barangay captain. Tapos, siya ngayon nagpapakalap doon sa mga barangay tanod niya. Siyempre, yung figure na yun, very, Yes, credible. Siya ngayon nagkalat. Yung 20 na yun will spread that also. Kung siya yung tatay ng pamilya, uuwi siya sa bahay niya, dala-dala niya yung fake news. Ikakalat niya sa pamilya niya, siya yung provider. Maniniwala yung mga anak. And so on and so forth. Bilis. Parang pyramid. So, ano ngayon ang solusyon? Sige, go. Nung pandemic, meron kasi kaming, may tindahan kami sa katabi ng house namin kasi meron kaming farm. Tapos yung fake news na nangyari sa amin,
sabi ng mga tao, isa daw na tindera sa amin, merong COVID. So, wala nang bumibili sa amin doon sa tindahan namin ng mga tinda namin. Kasi may COVID daw yung mga tao doon. Eh, hindi naman totoo. So, fake news yun, Yes. diba? Oo, kasi, pero ngayon, mas matindi kasi hindi na lang barabarangay na chismisan kung hindi online. That's And online is eternal and perpetual. Yes. Kumbaga, It's forever. panghabang buhay nandyan na yung kasinungalingan na yan. Yeah. Hindi ba? Yun ang ngayon ang problema. So, ang tanong, paano mo ngayon gagawa ng batas para ma-regulate ang online, di ba? Diba that was also nga Hindi yung natin sinulungan kaya. ni Senator Frank Drilon. Kaya hindi rin pinirmahan ni President Duterte at the time yung SIM registration kasi siningit ni Frank Drilon na dapat pag ikaw ay magbubukas ng social media account, you should also show your cell phone number. Yes. Doon ang maraming tumutol. So it was not signed by Duterte. So they had to revise that law, kaya ngayon lang napasa. Kasi tinanggal yung provision na yon na dapat magpapakita ka pa ng ID, magpapakita ka ng cellphone number bago ka magbukas ng social media account. Ayaw ng trolls. Ayaw ng trolls. Ayaw ng diba? trolls. Ayaw Sabi ng ko lang dyan trolls. is, bawi ka na lang sa next live. Siguro ang sinasabi nyo, gawa tayo ng para maiwasan. Pero yung nabiktima ng fake news, Oh. bawi ka na lang sa next live. Sa bagay, alam mo, totoo yan. Wala ka mahirap, no? Mahirap labanan. Kausap mo isa-isa Nasira lang? ka na, nasira ka na. Sira ka na, men. Wala na. Sira ka na. Tsaka yung cyber libel, di ba? Parang ewan ko lang kung talagang nagiging may ngipin yung batas. Kailangan pang paigtingin. Wow, Yun na nga. paigtingin ang Lagyan pa ng ngipin Lagyan ng yung ngipin batas. yung batas. Correct. Ako, pag sa kaipin, nakatingin kayo sa akin. Ipin kayo nakatingin. Kuya Alex, sana muna ka. Wala. Hindi sinasadya. So lahat ba tayo Alam mo, dito? ang masasabi ko lang, walang ngipin ang ating batas. Tanungin ko nga, lahat ba tayo dito naging biktima? Ako, hindi ako naging biktima. Sino pa? Madalas ako maging biktima, naging biktima na rin yung asawa ko dyan, naging biktima na rin yung maraming mga celebrities. Correct, oo. And sa pagsasaliksik ko, mahirap. Kailangan may representasyon sa Google. Kailangan may representasyon ka sa Facebook. International ang kailangan mo talagang. Hindi na pwede agad-agad pasukin. Ha? Ano sasabihin mo sa Facebook? Ano sasabihin mo sa Facebook? Nagpunta ka? What happened? Ganon. English kasi. Ha? What happened to my account? Ulit-ulit naman siya. Yan. Pero kasi sabi ko, bawi na tayo sa Ang next hirap. live. Next Kaya live. naman, speak of next live, ha? Kaya Yung pala. usapang euthanasia o mercy killing. Yan, ako, medyo seryoso to, ha? Tingnan natin. Sa pagbabalik ng... Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw ng pamilya. Nako, bakit kaya? Sakit naman. Ang sakit naman. Kasi nga, pag-uusapan natin ang euthanasia. Matagal nang pinagdidebatihan yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang euthanasia o ang mercy killing, pero paano kung ang mismong pasyente na ang humiling nito? Dapat bang pagbigyan? Timbangin natin ang usapang yan. Panoorin po natin ito. Lokong-loko noon ang mga kabataan at sikat na sikat sa YouTube ang vlogger na si Jamville Sebastian o Jam. Kwento ng pag-ibig at mga positibong pananaw sa buhay ang ibinahagi ni Jam sa kanyang show. Sa gitna ng kasikatan, nagkasakit si Jam. Ang simpleng ubo ay lumala ng lumala na naging dahilan para magpabalik-balik siya sa ospital kasamang inang si Maricar Sebastian. Para sa kanya, hindi niya siniseryoso yung mga bagay-bagay na gano'n. Sabi niya, Mama, ubulan to, cancer agad. Stage 4 lung cancer na umabot hanggang buto ang sakit ni Jam. Sa kabila ng chemotherapy, hindi pa rin napigilan ang pagkalat ng cancer hanggang sa tuluyan na nitong ibagsak ang katawan ni Jam. Saksi si Maricar sa lahat ng paghihirap ng anak habang nakakonfine ito sa ospital. Yung hangin ng aircon, pag dumadampi sa kanya, talagang sumisigaw na siya sa pain. Na parang sinasabi ko sa kanya na sana sa akin na lang. Ako na lang. Huwag yung anak ko. Hanggang isang araw, nag-text si Jam kay Maricar. Isang mensaheng dumurog sa puso ng ina. Open heart and mind tayo mag-usap. I-consider nating mercy killing. Sobrang hirap na talaga ako. Hindi ko na talaga kayang lumaban.
Grabe yung sakit na tinitiis ko araw-araw. Alam niyo ba, kahit dampi ng damit, sobrang sakit na. Gusto ko na talagang magpahinga. Huwag kayong mag-alala. Kasama ko si Lord. Sabi ko, anak, binuhay kita. Baka bigyan ka ng mercy killing, hindi ko magagawa. Para sinabi mo na din ako papatay sa'yo eh. At ilang araw makaraan mabasa ni Maricar ang text ng anak na comatose ito. Ang mercy killing o euthanasia ay isang mabilis na paraan daw na tutulong sa mga may malulubhang sakit o terminally ill na tapusin ang buhay at paghihirap. Bibigyan mo actively ng isang doktor yung terminally ill patient ng isang gamot na talagang mamatay siya, sigurado. With the intention talaga na at with voluntary participation ng pasyente, syempre. Na with the knowledge talagang mamatay siya. Ang paraang ito ay mariing kinukondena at ipinagbabawal sa Pilipinas. Do no harm. Kaya isa rin yan sa obstacle sa amin para gawin yung active euthanasia. Hanggat walang ganon na batas sa atin, yung mga waiver na yun, invalid po yun. Taong 2013, ipinanukala ni dating Senador Miriam Defensor Santiago ang Senate Bill 1887 o Natural Death Act na naglalayong tulungan ang mga pasyenteng may malubha na sakit na pabayaan silang magdesisyon sa estado ng kanilang kalusugan. Pero hindi ito umusad sa Senado. May mga legal expert na hati dito, hati talaga. May iba nagsasabi ang part daw ng human dignity dapat isulong ang buhay. Meron din part ng human dignity na dapat tapusin na ang paghihirap ng isang mamamatay na. So talagang debate ito. Legal lang ang euthanasia sa 3 bansa, the Netherlands, Belgium at Luxembourg. Dumagdag dito ang Amerika at pinayagan ito sa mga estado ng Washington, Vermont at Oregon. Sa Switzerland naman, dinarayo ito ng iba't ibang bansa. Death tourism ang tawag nila dito. Ang simbahang Katolika, naninindigan na kahit ilang beses daw idebate ang isyong ito, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, sila lang kukuha niyan. Ang problema nga, yung science, pakialamero. They trust that they, like you, will rise. 16 na araw bago mag-birthday ang dating vlogger na si Jam, sumakabilang buhay ito noong March 4, 2015. Para kay Maricar, hindi man niya pinagbigyan ang hiling ni Jam na mercy killing o euthanasia, alam niyang panatag na ang anak sa piling ng may kapal. Ikaw, kung nasa kalagayan ka ni Maricar, pagbibigyan mo ba ang hiling na patayin mo na ako? To kill or not to kill, pag-usapan yan ngayon dito sa TikToks. Ang lungkot-lungkot naman yun. That's so heartbreaking, no? Na talagang, if you're a mother na hiling ka ng anak mo na payagan mo na siyang mamatay, parang, I agree, parang ako nagbigay ng buhay ko sa'yo, paano ko babawiin? Correct. Pero I think it is all about the law. Kailangan talaga batas yan. Kung ibibigay ng Estado ang karapatan sa isang individual na siya ang magdesisyon, na sobra na ang paghihirap niya at pwede na siyang, yumao na para matigil na yung kanyang paghihirap. Edi karapatan na yun ng tao. Wala na yan sa nanay, wala na sa pamilya, hindi ba? Ganon. Kung ikaw, tatanungin, suffering is a purification process eh. Kailangan mong pagdaanan yan. Parang ganyan. May ganun May ganun akong paniniwala. Siyempre, of course, it's not for everyone. But ako, ganun yung paniniwala ko. But then again, I'm never in that situation. Correct. Hindi pa ako nalalagay sa ganyan. So, hindi ko rin talaga masabi. Oo. Siguro yung pain management. For me, ako kasi naniniwala ako sa himala. Pag pinagpala talaga yan ng universe o ng Panginoon, may mangyayari at pwede pa rin siyang gumaling. At maraming dokumentado na kasong ganyan. Yes. So bakit ko ipagkakait ang pagkakataong iyon sa minamahal ko? Pero kailangan may pain management. Problema kung walang pain management, nagdudusa na sobra ito. Paano mo ididebate ang siyensya na sinasabing wala na siyang pag-asa? So bakit mo papatatagalin? Ako, itong
death, napaprocess ko to eh. Ang problema, meron akong anxiety and clinical depression. Kasi medyo takot ako sa death and sakit. Ganon. Pero na-realize ko, kaya tayo ganito sa Pilipinas, hindi to uubrang yung mga euthanasia. Kasi combined with the pain management, hindi ko talaga kaya yung anak ko. Pero hindi ko rin kaya makita yung anak ko na painful sa Ako the closest is, and this is a personal experience, my mom kasi has been on dialysis for 8 years now. Literally sinasabi na niyang ayoko na. Yung nagbababay na siya. Pag nakikita mo talaga yung mahal mo sa buhay na nahihirapan, parang even if your loved one says na hindi na niya kaya, ganyan. Tama si Ate Corinne may grace ni God, may miracles na nangyayari na nasusustain pa rin. And that's based on my experience. So I really can't say that I am for euthanasia. Ako, for me, kung sa akin mangyari yun, ako yung may sakit, wag naman sana. Coming from a breadwinner, para sa akin, gusto ko pag may gano'n na akong level ng sakit, euthanasia na kasi ayokong maging pahirap. Hindi dahil nahihirapan ako, kasi ayokong maging pahirap. Tsaka okay lang ang sasabihin ko, insured ako na kayo lahat ang magmamana. Hindi na sa yung gastos, ha? Ate ko rin yung gastos, ha? May ibang mga kakilala ko. Ang problema nila yung gastos. Kaya nila gusto mag-exit kasi mas gusto nilang gamitin ng pera sa may iwan nila sa mahal sa buhay. Kasi mahal, the quality of life rin. Pag-usapan mo rin kasi quality of life. If, you're alive, pero you're bedridden. Wala. Kumbaga, ang tubo na lang ang bumubuhay sa'yo. Di ba sa akin rin? Ako rin. I share para the same as Kakay. I might as well also give up on myself already. Correct. Ako may share akong isa lang. Tapos na. Nai-imagine ko, hindi ko na ma-imagine sarili ko. Tayo, imagine natin, doon tayo sa deathbed. Pag lumagay naman ako doon sa opposite, hindi ko rin alam kung kaya kong maiwan sa kwarto. Pag ganun kalagayan ko. Siguro magdedemand ako ng, kasi nga sa personality ko, siguro magdedemand din ako ng, gusto ko maraming tao. Gusto ko kasi, kaya nga feeling ko, hindi yan mangyayari sa Pilipinas. Mahirap. Hindi talaga maisasabatas yan. Hindi pa tayo dahil sa kultura natin, paniniwala, pag-asa, pagiging family-oriented, wala talagang. Iwasan na lang ang sakit. Tsaka baka multuhin tayo. Ayan na. Usapang multo naman tayo. Bakit nga ba umuwing kinikilabutan ng isang camouflage artist na nag-video sa isang haunted house sa Baguio City? Huwag kayong bibitiw. Magbabalik ang TikTok! Gusto lang naman mag-video na isang nag-viral na camouflage artist sa Laperal, White House sa Baguio City. Pero napaaga ang pack-up ni Ateng dahil sa nakakapangilabot na pangyayari. Panoorin natin to. Nag-viral sa social media no isang taon ang makapanindig balahibong karanasan ng camouflage artist na si Goldie Yabes. Nagme-makeup si Goldie nakahalintulad ng kanyang background o subject. At dito makikita ang kanyang imahe na nakatago sa kanyang art. Ang Laperal White House ay napili ni Goldie na kanyang subject. Ang kanyang plano? Pintura ng mukha na katulad ng gate ng Laperal. Lumipas ang 4 na oras nang biglang nag-iba ang panahon sa paligid ng Laperal. At sumunod nito, may naramdaman si Goldie sa kanyang likuran. Biglang tumaas ang buhok ni Goldie na tila may naghawi. At gumalaw ang kamera. Dito na nagulat at nanlaki ang mga mata ni Goldie. Mapapansin sa video na hindi naman mahangin ng mga oras na yon at hindi gumagalaw ang mga dahon sa puno. Dahil dito, dali-daling umalis si Goldie sa lugar at sumakay ng taxi sa takot. So nakauwi na ako guys ngayon, pero may napansin kasi ako na parang mainit yung likod ko. So nung chinek namin, mas nakakakilabot ang kanyang natuklasan. Ano po? Ang paglaruan, takutin at pananakit ay hindi na bagong gawi ng mga multo. It could be
a dharmic creature. Ayon kay Father Francis Lucas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Pag nakakatakot yun, nako, may diablo yun. ikaw, minulto ka na ba? Tumataas na balahibo ko. Pag-usapan na natin ngayon dito sa TikToks. Takot ako. Ayoko ganyan. Ako ay avoid eh. Kasi feeling ko, the more you watch mga ganyan, you manifest it also eh. Ako, meron ako talagang mga karanasan na hindi ko mapaliwanag. Sabi nga nila, merong mga lapitin. Merong mga hindi lapitin. So ergo, ibig sabihin, naniniwala ako sa multo. O bakit? Nakahiga ako dun sa kama ko. Dun lang ako nakahiga sa isang tabi, queen size. Biglang may tumabi sa akin. Ha? Kasi bumagsak yung Baka naman unan. si Sekmar. Wala, hindi ko pa siya kilala noon. Matagal na ito. So ito, biglang gumanon yung kama. So may tumabi sa akin. So sabi ko pa nga, sino ka? Naramdaman ko yung physical na mass, na energy na talagang lumubog. Yung lumubog talaga yung kama ko. So, paano mo ipapaliwanag yon? Hindi na naulit kasi nagpa-blessing na ako sa bahay. O isa pang kwento, huli na lang. Nasa Baguio kami. Ano yun? Despedida de soltera ko. Ikakasal na ako. Lahat ng classmate ko nandun sa main house sa Baguio. Nagpapatugtog kami ng music. Meron silang lumang salamin doon. Nagsasayawan sila. May lumabas na babae sa salamin. Sino yung babae? Tiningnan nila yung likod ng salamin. Tiningnan nila baka may projector. Kinausap nila yung babae hindi tumitingin. Oh my God. Hanggang sa tinanong na nila, anong ginagawa mo di? Lahat sila nakita nila. 15 minutes. Itong babaeng ito lumabas sa salamin. Tinanong nila, sino ka? After 15 minutes, tumingin lang daw sa kanila at naglaho. Oh my God. Pagpunta nila doon sa main house kinabukasan, nakita nila yung painting sa bahay. Oh my God. Siya yan. Who was she? Wala lang. Nabili lang yung painting sa isang tindahan. Oh my God. Nagambala yan siya. Ako, naniniwala ako na meron talagang multo. Kasi sarili kong karanasan talaga yan. Naniniwala ako, pero ako wala akong actual experience. Gusto mo bang makakita? Hindi, ayoko. Kaya nga hindi nga ako nanood ng horror movies eh. Ikaw, meron. Hindi ko lang gusto yung mga style nila. Ano bang style ng mga nagpapakita sa'yo? Kinakausap nyo, di ba na siya nagbigay ng detalye? Saka, matagal ko na joke to, di ba? Parang, yung multo, pag binuksan mo, laging ready, di ba? Bukas mo, gusto ko maka-timing, hindi pa ready. Pag bukas mo, nagbibihis din siya. Parang nagkagulatan kayo. Iba yata yung multo yun? Ibang multo yung sinasabi mo? Saka dati alas 12. Ngayon, alas 3 pa. If not 3 o'clock, before 3, di ba? Mga quarter to 3 or 3:10, basta thereabouts, But di that's ba? something to do with your sleep cycles. Di ba? Parang every Ano 4 ba? hours. Ano ba? Teka muna. Bakit lahat tayo alas 3? Alas 3. Ng umaga. Si Pati, baka may pa-check up ka, Pati. Baka napadalas yung Mas okay naman na umihi ka kaysa maihi ka doon natutulog. Ano gusto mo? Yung multo, habang nagsasalamin ka, nandyan? Or nakahiga ka lang sa pinto? Na-experience ko na parehas yan. Oh my God! Lapitin ka. Lapitin kasi nung, may nagsabi kasi sa akin, nag-guest ako dito, uso pa yung, pwede ba mga taste ng tahanan. Nag-guest ako. So, hindi ko na pinapansin lang yung mga experiences ko na ganyan, yung mga weird na parang may naririnig ako. Tapos, sinabi lang sa akin nung psychic ba tawag doon? Yes. Sabi niya, ang lakas ng mo, auditory, keme, tsaka yung mata mo, buksan pa natin. Nagulat ako kasi, ano pong bubuksan? So nagulat ako. Tapos simula yung sinabi niya yun, sunod-sunod na yung mga experiences ko na nakakatakot. At physical katulad nun yung ginalaw yung buhok, meron akong experience niya. Poltergeist. Pero, totoo pala kasi pina-check yung bahay Meron pala doon talaga sa bahay na yun. Favorite lang nila talaga akong lapitan. Sandali. Ano yung itsura ng bahay? Maganda? Malaki, tsaka Ayan ang problema mayaman. ko. Ayan ang problema ko. Ang mga multo, namimili. lagi nagpapakita sa magagandang bahay. Wala pang multo sa payatas. Ate ko, hindi matawa ka lang dito. Kaya ako pag matatakotin ako. Pag nag-check-in ako sa, pag halimbawa may show ako sa abroad. Minsan nagpapasikat yung organizer.
bibigyan ako ng kwarto maganda, yung dalawang kama. Eh di ba may kasabihan tayong yung kama doon nahihiga pag walang ano? Sabi ng nanay ko, ilagay mo yung mga gamit mo sa bakanting kama. Sunod Para ko. walang humiga. Pagpatay ko, korting tao. No! Hindi, ito pa matindi. Totoo? Nag-korting tao, ibig sabihin, hindi na effective. Saka napansin ko, gusto ko lang maliliit na kwarto. Kasi parang yung multo pati siya, di ba? Kasi pag malalaki, kaya gusto niya malalaki, parang, gumagano sila eh. Pag maliit yan, siyempre gano'n niya, pag ito na yung kama. Excuse me. Diba parang mapapatid-patid siya, hindi ako lang matakot. Ayon sa siyensya, dahil na-fascinate nga ako dito, pinag-aralan ko. Ayon sa siyensya, ang mga kaluluwang ligaw or energy ng mga tao, doon sila sa madidilim at malalamig na lugar. Sabi nga nila, gusto rin daw ng mga multo yung mga tahimik. Kaya ewan ko nga bakit si Kakay. Hindi kasi, ang spot, may feeling ko kasi na namana ko yung ganun ko sa lola ko. Kasi nung bata ako, nagkukwento talaga siya ng mga weird stuff na tungkol sa mga ganyan. Hanggang sa, sabi ko nga, nawala lang lahat sa akin yun at hindi na ako natakot. Nung lagi ako nagpipray, kasi grabe yung mga experience yung, as in, kumakatok sa pinto, walang tao, sinilip ko, pagbukas ko, walang tao. Mga ganon. Ganong level, mga naglalakad. Tapos, yung pala, horror yung book na binabasa. So, ikaw, ang nangyayari kasi sa akin, kunyari katabi kita, wala ka naman, hindi naka-open yung third eye mo. Pag kasama mo ko, pwede mo ma-experience kasi kasama mo ko. Ganon yung level. So sasabihin ko lang, dito ka lang ha, huwag kang sasama. Ipagdadasal na lang kita. Laging ganon. Correct. So, naniniwala ko na, sabi nga nung psychic na Keme, in every spaces daw sa atin, meron tayong mga spirit na nakapaligid sa atin. It's either good or bad. Ayan. Yeah. Kaya feeling ko yung dasal. I believe in spirits. Kasama ko doon sa nakita doon sa babae. Naniniwala ako talaga. And by the way, hindi lang yun. Meron din ako mga karanasan na tipong, sabi ko sa kasambahay namin, may nararamdaman ka ba dito sa bago nating lipat na bahay? Ma'am, meron sa taas. Pinagalitan ko yung multo. Sabi ko, hoy, hindi ka welcome dito ha. Bahay ko to. Alam mo kung ano nangyari? Yung mga barya sa ibabaw ng mesa, lumipad papunta. Oh my gosh! Guys, mula sa mesa, humampas sa pader. Wala namang hangin. Naalala ko na, meron akong tita. Tapos may kapatid siya na dalaga. So, binibisita niya every so often sa New Manila. Tapos sinasabi niya, parang, hindi ko pa nabibisita yung kapatid ko for a long time. So, bisitahin ko siya. So, nagpunta siya. Tapos, tamang-tama naman, nung pagbisita niya, umuulan, malakas. Balete busina siya. Ang lakas ng ulan, sobrang lakas. Sabi niya, tapos finally, binuksan ng houseboy yung gate, tapos nakapasok siya, ganyan, tapos pinuntahan na niya yung sister niya, tapos nag-dinner sila. Sabi niya, ano ba yan? Ang tagal-tagal ko bumubusina, ang tagal ng boy niyo buksan, yung gate, keme-keme, ganyan-ganyan. Tapos sabi ng sister niya, wala akong boy. Oh my God! Hindi ko na nag-itong kwentuhan eh. Kaya nga binabalik ko sa katatawanan eh. Kasi hindi, ito, kwento ko, ito. Ito, recently lang, a week ago lang. Ay, grabe. Alas 5 na madaling araw, nagising kami ng asawa ko. Bumukas yung TV namin, tapos wala yung remote. Pagbukas, nagkatingin na kami, tapos papalakas loob yung parang in-inquire sa amin. Alam mo naman yung technology ngayon. Pero wala kami, wala yung nangyari na rin sa akin yan. Bumukas, wala yung remote. Wala bang nadagano sa inyo? Wala. Tapos nag-ano lang, tinuloy na lang namin yung balak namin. Pero ang galing. Tapos pag gano'n na, abang nagsisex kami, umagis yung barya. Sabi na, umagis yung barya, sabi ng multo, babastos nyo. Pero tama dapat kinakausap mo yun ang bili ng lola ko. Kasi sabihan niya ako, kaya ikaw pag lumaki ka na at na-experience mo yun, kakausapin mo. Kasi ang kailangan lang ng mga yan ay dasal. At kailangan nila ng authority. Yung, huwag ka dito ha, hindi ka sasama, alis ka dito. Or it's either, dito ka lang. Basta wag na nanakit. Tsaka hindi yung... wag lang nanakit. Kailangan mo ipapil sa kanila. I-possess ka. Ay, wag na ganon. Wag naman ganon. That's what I'm saying kasi yun ang nakikita ko sa mga documentary. Mga multo-multo, okay lang, matatakot ka, ganyan. Pero yung mga possession, mahirap yan. Kasi ko na pinapanood yan. Ako, hindi, kailangan di natin minsan ng possession. Minsan kasi ginabi ako, sabi sa sa agaling, nag-possess na lang ako. Hindi ko alam, pero ang bait ng asawa mo! Huwag mo siyang aawayin, kundi papasok ulit ako dito. Ay, nakakaloka itong pinag-uusapan natin mga multo-multo. At ang galing ni Ma'am Corina kasi kinakausap niya. Ang tapang niya. Wala tayong masasabi. Kaya eto na nga. Ituloy natin ang kulitan at chikahan sa pagbabalik yan ng... TikTok! Alas na, girl! Bisa mo!
scene na hindi na ninyo narinig, pero wala. Magdasal na lang po tayo at maniwala sa kabutihan. Yes. Diba? Ganun na lang yun. Correct. Oo. Pag pinagdugtong-dugtong ko ulit yung tatlo, Oh. yung multo na yan, dapat fake news lang yan. Yes. Kasi pag ako nakakita niyan, please, immersive healing nyo na ako. I agree with you, Alex. Ang bilis. Ang bilis. O, kita nyo naman mga kaibigan. Amin ang pinag-uusapan, iniisip nyo pa lang. Kasi pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan. At para sa mga multo please, yung mga trip namin walang basagan. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Kaya pagsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado, alas 8 ng gabi dito sa Signal TV. Ito ang TikTok!